Nasa linya na ngayon si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Sir, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Sir Ted, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Thank you po, Secretary, for being on the show. Sek, hingi lang kami ng latest update. Ilan na mga Pilipino ang nakauwi po ng Pilipinas galing Lebanon at ilan na rin po yung mga nagpalista at papauwi na rin po dito sa bansa? Okay. Simulan natin dun sa mga nakauwi na ng bansa. 460 OFWs as of October 14 and 28 dependents, so around 488 OFWs kasama yung mga dependents nila. Merong nitong weekend, merong 20 dumating at kahapon may 10 na naman na dumating. So that's 460 and 28 dependents. Ngayon, doon naman sa mga nandoon pa, no? Merong 256 na meron ng commercial flight bookings from October 15 to October 28, 256. At meron namang around 250 na nag-aantay pa ng clearance sa Lebanese immigration. So, git ko muna mga 500. Okay. 500 ang alam nating nagnanais umuwi sa Pilipinas. Oo. Nitong linggo pong ito, meron kami mga nakaugnayan po na mga OFW sa Lebanon. Pareho sila ng sitwasyon, sir. Ang sinasabi po nila, sila po'y nakipag-ugnayan na po, hindi lang online, pumunta na rin physically sa embahada po ng Pilipinas sa Lebanon at nagpalista na rin po at nagnanais makauwi dito sa Pilipinas. And they're both saying na wala pa rin pong tugon ang gobyerno hanggang sa kanila. Hanggang po sa mga oras na ito. Saan po ba tayo nagkakaroon ng problema? Bakit pareho po yung sitwasyon itong dalawang OFW na nakausap namin? Kasi sila yung nabibilang sa around 250 na nag-aantay pa ng clearance from Lebanese immigration. Ngayon, dito sa 250, meron tayong inaasahan na 148 na na-approve na, talagang releasing na lang. Physical release na lang ang inaantay. 148 out of the 250 na nag-aantay. So, itong dalawa po sigurong nakausap nyo na nagpalista na ay kabilang dun sa nag-aantay ng clearances from Lebanese immigration. And as soon as they're cleared from Lebanese immigration, we will book them on flight. Sir, tapos, meron din tayong shelters. Pinag-utos ng ating Pangulo, bukod doon sa safe repatriation, ay yung magtalaga ng mga kaparaanan kung saan mabibigyan ng tulong at proteksyon yung mga kababayan natin. So may apat tayong shelters actually. 3 pa lamang ang nalalagyan ng stayers. So doon sa shelters natin na 3, 186 naman ang naroroon. 186. So sa shelters natin, merong doktor, merong social worker, merong nurse. Of course, staff, no? Yung mga staff natin sa Migrant Workers Office sa Beirut, sa pamamahala ng Labor Attaché, at sa mga OWA welfare officers. So, meron dong tulong sa mga nasa shelter. So, yun din naman, nabanggit ko yun kasi yung dalawa, baka naman nagnanais din na manuluyan sa shelter, ay pwede rin sila doon. Actually, yung isa po nakausap namin kahapon, si Miss Truly Santos, na tubong Antipolo, base po sa kanyang storya kahapon, ang sinasabi niya, yun daw po kanyang employer ay willing naman po to cooperate para bigyan po siya ng mga kaukulang dokumento para makaalis na at makauwi na nga po dito sa Pilipinas. Sinasabi niya rin po sa amin kahapon na nakikipag-ugnayan po siya sa embahada para po makatuloy na sana sa shelter, pero wala pa rin daw po kasing reply hanggang sa ngayon. Ang sumbong naman po ng isang OFW na si Arnel na nakausap namin, meron daw po mga ilang Pilipino na siguro dahil nakukulitan na yung embahada, nabablock na daw po on Messenger dahil hindi nare-replyan. So halos pareho po yung kanilang
hinaing at sumbong na nakapagpasa na ng mga kailangang requirements. Oo, Paulit-ulit po na nagpupunta na ng embahada. Si Truly Santos po, ang banggit niya halos parang 3 beses na daw po siyang nagpabalik-balik. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong tugon. Sa mga pagpapauwi po ba, sir, paano po ba ang ginagawa nyo? Halimbawa kung nakapagpasa na ng mga requirements itong mga Pinoy, nagbibigay po ba tayo ng notice na dadalhin po muna ba sila sa shelter bago iuwi? O kung nasaan man sila, maghihintay po sila ng abiso sa gobyerno para mapauwi po dito sa Pilipinas? Oo, may mga options naman syempre. Hindi naman natin pipilitin yung ating OFWs na tumuloy sa shelter. But of course, if they elect to go to the shelter, ay sabi ko nga, hindi pa napupuno yung shelters natin. At nung isang araw nga ay nagpakita kami nagpamalas ng video ng mga kalagayan ng mga OFW sa shelters na maayos ang kanilang sitwasyon doon. Kaya't yung ating, hindi ko lang mabanggit yung exact nature ng shelters for security reasons and the location. But yes, they are safe and sound, and there's always an option. Kami po ay for the last maybe 2 buwan na ay naghahatid ng mga OFWs na nananais na manatili sa shelters. And yun nga, siguro kukunin ko na lang yung pangalan at numbers nila, ma'am. Tutugunan po namin sila. Yun sa pag-block sa Messenger, hindi ko po sigurado kung ano nangyari doon. But tutugunan po namin sila. Kukunin ko lang ang contact info nila. But definitely meron tayong sistema at proseso. Kasi nga may 186 na lumalagi doon sa shelter. Siguro yung mga pumabalik-balik ay siguro nga ay kailangan lang namin tawagan at bigyan ng update. Pero kasi ang usapan is tatawagan lamang sila kung ready na yung kanilang plane tickets or exit clearance to give them an update. Yun lang siguro ang kailangan na tatawagan namin sila uli para bigyan sila ng ulat. But otherwise, if they come to the embassy or the migrant workers office at gusto nila sa shelter, manuluyan ay handang-handa po kami. Sabi ko nga, hindi pa puno. May pang-4 pang shelter na hindi pa nalalagyan ng tao. Totoo ho ba, Sec, na kapag nasa shelter ka, bawal gumamit ng telepono, ng cellphone? Meron lang mga ilang oras na pinagbabawal. Gayong, syempre, meron din mga security restrictions dun sa Lebanon. Pero otherwise, malaya po sila gumamit ng cellphone sa shelter. Meron lang mga ilang, syempre meron ding mga kumbaga rules, no, dun sa pananatili sa shelter. Pero definitely, Sir Ted, hindi po kasama dyan yung hindi sila pwede gumamit ng cellphone. Opo. Sec, sorry po, no, just to be straightforward about this. Mukhang ang report na natanggap namin, pinagbabawal sa shelter na gumamit po ng cellphone kasi ayaw ng taga-shelter na nangangasiwas ng taga-gobyerno ho natin dito na ma-report yung hindi maganda mga pangyayari doon. Ay, hindi po, Sir Ted. Sir Ted, I can tell you the nature of ayoko lang sabihin for security reasons, but I can mention to you the nature of our shelter para malaman ninyo na you can be assured that they are safe and sound. But meron ho kami mga videos and pictures na pinakita nung isang araw sa hindi po maganda po yung kalagayan nila sa shelter. Hindi ko lang talaga masabi ang exact location, but they are safe. They are in an area na hindi po na protektado po sila. Opo. Sino po ang point man ninyo dito on the ground? Kasi yung nga po, no, may confusion, bagamat may mga nasa shelter na, may mga gusto magpunta ng shelter, may mga reports po ng, yung nga, no, bawal ang cellphone doon, kaya yung iba ayaw po. So, sino po ang point man dito? Taga-DFW, taga-DFA ba o DMW? Kami po ang nangangasiwa sa shelter. Meron po tayong labor attaché in charge. Opo, ang pangalan niya ay labor attaché Alex Adaen. And siya po ang nangangasiwa doon, and may mga katuwang din yung mga OWA welfare officers ni Alvin Arnel. And meron again, may social worker, may doctor, and then nurse that do the round to the shelter. Opo. Sir, do you think hindi pa po necessary na kayo mismo mapunta doon?
Meron po tayong mga augmentation teams at meron po napipitong grupo na pupunta po doon. At ako naman po syempre ay handa rin pumunta doon. Meron po mga teams from Manila na ho na nag-augment doon. 20 po ang katao natin doon. And yes, tuloy-tuloy lang Sir Ted yung augmentation from Manila. Opo. Bakit po kayo mismo po hindi kayo napupunta sa lugar? Hindi pa ho ako magtutuloy at this stage pero napaplano na rin po ito Sir Ted. Rest assured. Opo, sige. Okay, so second po, as we speak now, ilan po ang problemado ang papel at gustong-gusto na po makauwi sa bilang po ninyo? Meron pong around 250. 250 na nandoon pa sa Lebanese immigration. Yung merong maliit na bilang doon sa 250, around 22 ang pagkadinig ko sa ulat ay may mga kaso. But inaayos lang ito doon sa talaan ng Lebanese immigration. But otherwise, it's 250 plus the 256 na may tickets na. So that's around 506. Opo. Alam natin gustong umuwi. Opo, ito hong may ticket na ano pong airline ito, sir? At gaano po ka-frequent kayo ng biyahe po sa Beirut ditong mga aeroplanong ito? Merong yung national flag carrier ng Lebanon, Middle East Airlines, ang lumilipad po sa ngayon doon. Ang sabi, may isa pang airline na lilipad at the end of the month. Opo. Yun po ang lumilipad sa ngayon. Hindi pero po ito araw-araw. Po namin sila. Araw-araw po ito, Sir Ted. Araw-araw po lumilipad. October 15 up to 28, around siguro mga 12 flights itong tinitignan ko ngayon. Opo. Hindi pa ho kailangan na tayo mismo mag-charter na ho ng eroplano para exclusive sa mga Pilipino? Yes, pinaplano na po ito. Merong karampatang anunsyo dito, Sir Ted. Okay, sige hindi po. Hindi ko lang linalahad sa ngayon. Okay, sige. So, sir, sa ngayon po, paano po yung ugnayan doon sa Filipino community? Kasi ang aming mga nakakausap nga, may sarili silang komunikasyon, pero yun nga, yung parang hindi po yung sinasabi po ninyo, with all due respect, naniniwala po kami sa binabanggit yun na maayos ang kalagayan po sa shelter. Pero sila ho kasi mismo nag-uusap-usap at ayaw sa shelter because of some issues. So sino ho kayang pwede hong mag-settle nito para po maiwasan na itong ganito pong mga loose talks na ito? Opo. Meron pong labor attaché tayo on the ground. Siguro kukunin ko na lang po yung mga pangalan at number. Opo. Tungkol sa kung ano pong issues nila sa shelters. At bibigyan po natin ng lunas. And then I can message you po off the air to mention the precise nature and location of the shelters. Opo, salamat. And sec, alam po din namin na may benepisyo po ang mga manggagawa. No, regardless ito'y illegal ka man doon o hindi, makauwi ka dito, meron kang tatanggapin na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Right. Wala ba kayong programa na habang hindi pa nakakauwi yung manggagawa at yung kanyang mga anak na nag-aaral dito wala na hong pambaon, wala rin po makain, na unahan na po ng tulong yung pamilya dito? Okay. Kasi ang programa natin para doon sa nanunumbalik. Pero pwede rin po nating maiandayan na Sir Ted in terms ng sinasabi niyo po habang nandoon sila, bigyan na yung pangunahan na dito yung pamilya nila. Pwede rin naman po 'yon Sir Ted. Pwede naman natin isagawa rin po 'yon. Opo, di ba? Yung kasi ano naman 'yan at the end of the day, para sa akin, parehas lang yun. Kung siya'y dumating, buong-buo pa yung bibigay namin, parang, kumbaga, savings yon sa kanya, forced savings. Ika nga, buong-buo yung 150,000 na iaabot namin. So, para sa amin, pareho lang ang kalabasan po noon. So, okay rin po sa amin yan. Opo, sige po. Salamat po kung gano'n. Sige po, so Secretary, kami po magbibigay sa inyo ng informasyon off-air dito po sa mga telepono po namin nakausap. Kukunin ko po yung number, Sir Ted. Tutulungan po namin sila. At ako rin po magbibigay ng informasyon tungkol sa shelter. Opo, salamat po, Sec Hans. Salamat po na marami. Thank you. Si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.